Bago tayo magpatuloy, shoutout muna kay Ambi Lemas, at sa lahat ng ating mga masugid na sumusubaybay, maraming salamat po sa inyong lahat. Kabanata 1236. Si Sean ay nakatira sa isang nayon ngayon, at nang nawala ang kanyang anak na lalaki, siya ay naging isang palaging target para sa mga lokal na gangster. Ang pangalawang pintuan ay sinipa, ipinagpalagay ni Sean na ang mga gangster ay nagpakita muli. Ngunit nang mapagtanto niya na ito ay si Harvey sa halip, ang galit ay napuno ang mukha ni Sean. Umungol siya, ano ang ginagawa mo dito? Para kay Sean, kung hindi pa ito para sa patuloy na panggugulo ni Harvey, ang Zimmers ay hindi mahulog sa pagkalugi. Si Harvey ang dahilan ng pagtatapos ng Zimmers sa kanilang magandang kalagayan. Tiningnan ni Harvey si Sean na may mas malamig na mukha kaysa sa yelo. Umiling siya ng isang sulyap, nasaan ang iyong anak? Si Sean lang ay tumawa sa tugon. Harvey, naging mayabang ka na ngayon. Sa palagay mo ba maaari mo lamang baliwalain ang batas kapag ang iyong asawa, si Mandy, ay naging chairman o isang bagay? Huwag kalimutan, ako pa rin ang iyong nakatatanda. Ano ang karapatan mong maging mapagmataas sa harap ko? Hindi ka masunurin. O manggal si Harvey, hindi ako pasensyoso sa ngayon. Hilingin ko ulit sa iyo, nasaan si Zack Zimmer? Si Sean ay nahulog sa isang angkop na galit. Kahit na ito ay pinanatiling manugang, walang silbi na marumi na ng ahas na kumilos sa harap niya ngayon. Hindi ba ang kanyang asawa ay isang chairman lamang? Iniisip ng taong ito na hindi siya mapag-aalinlangan dahil sa kanya. Sobrang talino ni Zack, ngunit kailangan niyang umalis dahil sa marumi na ito. Hindi patas. Hindi ko alam. Kahit na ginawa ko, bakit ko sasabihin sa iyo? Ano ang kailangan mong hilingin sa kinaroroonan ng pamilya? Pinakawalan ni Sean ang isang malamig na pagtawa. Wala siyang balak na sabihin kay Harvey kahit ano. Hinawakan ni Harvey ang leeg ni Sean at itinaas siya. Isa akong nagtatanong sa iyo. Gusto kong malaman kung nasaan si Zack. Kung hindi, hindi ko iniisip na papatayin ka hanggang sa kamatayan. Kumarap sa sulyap ni Harvey, naramdaman ni Sean ang isang biglaang takot. Kung hindi nagsalita si Sean, talagang isasagawa ni Harvey ang kanyang banta. Makikipag-usap ako. Makikipag-usap ako. Pabayaan mo lang ako. Pinabayaan ni Harvey si Sean at nasnak, wala akong oras upang makipaglaro sa iyo. Kung hindi mo sinabi sa akin ang totoo, mamamatay ka ng mas masakit na kamatayan. Huminga ng malalim si Sean. Sa bingit ng kamatayan, siya ay agad na ipinagbili ang kanyang anak. Ipinadala siya ni Senior Zimmer at si Queen sa pamilyang Jean ng Mordo, ngunit hindi pa siya nagpakita mula pa noon. Ang pamilyang Jean mula sa Mordo. Nasimangot si Harvey. Ang pamilyang Jean mula sa Mordo ay inilagay sa ika-9 sa nangungunang 10 pamilya sa Country H. Paano maaaring makasama ang mga Zimmer sa mga Jeans? Pinag-isipan ni Harvey ang bagong impormasyon na ito bago magtanong muli, kumusta ang mga nakaraang araw? Bumalik ba siya? Hindi ko alam. Wala akong paraan upang makipag-ugnay sa kanya mula pa noong siya ay ipinadala sa Mordo. Ibinento ko pa ang aking telepono para sa pagkain. Walang paraan para makipag-ugnay sa akin, o alinman. Ang pagkabalisa ay isinulat sa buong mukha ni Sean. Sa sandaling ito ay kinamumuhian niya sina Harvey at Mandy, at kinamumuhian niya ang anak na nawala ng walang bakas matapos na pumunta sa Mordo. Tiningnan ni Harvey si Sean ng mabilis na sulyap, pagkatapos ay lumingon at umalis. Sa kung gaano ka makasarili si Sean, walang paraan na tutulungan niya si Zack na panatilihin ang anumang mga lihim, lalo na pagkatapos niyang ibenta si Zack. Tila parang wala si Zack dito. Tama, masasabi ko sa iyo ang numero ng telepono na ginagamit niya ngayon. Para sa isang presyo, syempre. Malakas na sinabi ni Sean, kumikilos na parang may naalala lang siya, si Harvey ay nakatitig sa kanya ng malamig. Kumuha siya ng ilang mga papel na pera at itinapon sa lupa. Kung malaman ko na peking numero, malalaman mo kung paano ka magtatapos. Sinunggaban ni Sean ang pera tulad ng isang mabangis na aso, pagkatapos ay mabilis na binigkas ang isang string ng mga numero. Kasabay nito, sinabi rin niya, panigurado, tama ang bilang. Sa Buckwood International Airport,
Isang matandang lalaki ang dahan-daang lumakad. Nakasuot siya ng mga ordinaryong damit at may dala ng isang baston sa kanya, ngunit pinalabas ang isang aura na maaaring mapilit ang sinumang may isang sulyap lamang. Kung nakita ni Zack ang taong ito, tiyak na manginig siya sa takot. Siya ay isang elder mula sa ipinagbabawal na lupain sa likod ng mga bundok na pag-aari ng mga genes ng Mordo, pati na rin ang Panginoon ni Zack at Queen, si Russell. Matapos iwanan sina Zack at Queen sa ipinagbabawal na lupain sa likuran ng mga bundok, nagdusa sila araw-araw na pagdurusa. Nakatakas lang si Zack dahil inutusan siya. Gayunpaman, hindi si Zack ang dahilan na lumitaw si Russell. Ito ay si Mandy. Bumagsak na ang Zimmers, ngunit ang negosyo ni Mandy ay patuloy na lumalaki. Para sa mga genes ng Mordo, ito ay isang bagay na karapat-dapat sa isang pagsisiyasat. Ang isang nangungunang pamilya na tulad nila ay hindi papayagan ang mga mas mababang pamilya na magpakita at malampasan ang mga ito, anuman ang gastos. Gayunpaman, matagumpay na si Mandy, sa huli siya ay isang lingkod lamang sa mga genes ng Mordo. Nang sandaling lumakad siya sa paliparan, tiningnan ni Russell ang kalangitan at nagsimulang mag-ungol sa kanyang sarili. Nagtataka ako kung ang aking pagkabigo sa aking mag-aaral ay maaaring makumplito ang kanyang misyon sa oras na ito. Nakipag-ugnay pa ako sa mga Yates ng Amerika para lamang sa iyo. Kung hindi mo makumplito ang misyon ngayon, natatakot ako na hindi ko na maprotektahan ka pa. Matapos makuha ang numero ng telepono ni Zack, mabilis na tinukoy ni Harvey ang lokasyon ni Zack. Di nagtagal, pumunta si Harvey sa lugar mismo, ito ay isang inabandonang pabrika. Nang walang anumang pangangasiwa, maraming mga pulubi at gangsters ang lahat na nagtipon dito. Ang lugar ay itinuturing na isang kulay abo na lugar. Pagdating ni Harvey, ang mga gangster sa pasukan ng pabrika ay tumingin sa kanya. Lumapit ang mga gangster kay Harvey na may isang walang prinsipyong yabang, at sinukat siya. Kapatid, may bayad para sa paradahan ng iyong sasakyan dito. Magbayad. Magkano? Kalmadong nagtanong si Harvey. Kung titingnan kung gaano kadali ang pagpunta sa kay Harvey, ngumisi ang mga gangster. Kapatid, ang iyong kotse ay mukhang libo-libo ang gastos nito. Mag-iingat kami, kung sakaling masira ito ng ibang tao. Marami kami dito, hindi bababa sa kailangan mong bigyan kami ng $1,000, di ba? Sinabi ng gangster na nangunguna sa harap, si Harvey ay casual na kinuha ang kanyang pitaka. Nang makita na puno ito ng mga berdeng papel, lahat ng mga mata ay agad na kumikinang. Hindi nila nais ang higit pa sa pagnanakaw sa kanya sa lugar. Kinuha ni Harvey ang $1 at inihagis ito sa lupa. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo, bastard? Sinusubukan mo bang iinsulto kami? Inalis ng mga gangster ang kanilang mga tubo ng bakal, walang awa na nakakabit sa kanilang mga mukha. Nasa linya sila ng trabaho, na ito. E-blackmail ang sinumang maaaring ma-e-blackmail, at kung hindi, gumawa ng aksyon. Masama ako, pinabalaan kita, kuhanin ang $1 at umalis. Yumangal si Harvey. Sino ka? Gaano ka katapang maging mapagmataas sa aking teritoryo? Ang gangster sa harap ay kumaway sa kanyang kamay. Agad-agad, 100 mga gangster ang nakapaligid kay Harvey, bawat isa sa kanila ay nagdadala ng mabisyo na hitsura. Naranasan nila ang mga bagay na tulad nito. Kung nagtuturo sila ng mga mayayaman tulad ni Harvey ng isang aralin, ang mga taong iyon ay karaniwang magbibigay ng mabuti. Wala pang 1 minuto, natapos ang mga gangster sa lupa. Marami sa kanila ang nasira ang kanilang mga paa, at tiningnan nila ngayon si Harvey ng buong takot. Pinapahirapan nila ang mahina at kinatatakutan ang malakas. Hindi nila ipinang-ahas na hindi mamulat kahit na ang kaunting puot laban sa mga taong tulad ni Harvey, kahit na kumatok siya sa kanila. Panatilihin ang pagbabantay ng aking kotse. Kung nakikita ko kahit isang gasgas dito, lahat kayo ay mamamatay. Nagbabala si Harvey. Pagkatapos ay tumungo siya patungo sa lugar sa paligid ng pabrika. Pumasok si Harvey sa bodega ng pabrika, malamig pa rin ang kanyang mukha. Sino ka? Hindi mo ba alam na ito ay pribadong pag-aari? Lumayas ka dito. Ang ilang mga blonde,
at asul na mata na mga dayuhan ay lumitaw mula sa mga anino ng gusali ng pabrika. Ang isa sa kanila ay nagdala ng isang military look. Tiningnan niya si Harvey ng isang madilim na sulyap. Mga kalalakihan kayo ni Third Master Yates. Ikaw ang kumuha ng aking asawa, tama. Nabigla sila nang marinig nila si Harvey na nagsasabi ng pangalan ni Third Master Yates. Ang taong blonde na nakatayo sa harap niya, si Edward, ay naglaki kay Harvey para sa isang maikling segundo. Sinubukan namin ang lahat upang makuha ka, ngunit hindi namin inaasahan na magpakita ka sa iyong sarili. Inutusan kami ng ikatlong Master Yates na papuntahin ka rito at papatayin ka. Ngayong narito ka na, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras na ako ay maghihintay para sa iyo. Kunin mo siya. Sa susunod na sandali, lahat sila ay sumugod sa kay Harvey ng sabay-sabay. Bang! Nagpadala si Harvey sa isang dayuhan na nagmamadali patungo sa kanya na lumilipad gamit ang isang solidong sipa. Bang! Ang susunod na sipa ni Harvey ay agad na nakarating sa ulo ng ibang lalaki, na pinilipot ang kanilang leeg sa kakaibang anggulo. Bang! 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 Sumandal si Harvey at pinukpok ang mga kalalakihan, isa-isa. Nang makarating siya sa kanyang huling suntok, si Edward lamang, na ngayon ay ang pagmumukha ay kakilakilabot, ang naiwan. Ang kanyang mga tauhan ay lahat ng mga sundalo na nakipagdigma dati. Ang 100 mga veterano ay hindi rin maihahambing sa isa sa kanila. Ngunit ang taong ito, wala sa kanila ang maaaring humadlang kahit isang solong isa sa kanyang mga galaw. Ikaw, hindi ka normal. Aling puwersang militar galing ka? Hiningi ni Edward, ang pawis na dumudulas sa kanyang mukha. Ang mga taong may talento lamang mula sa militar ang maaaring mahawakan ang mga tiyak na galaw ng labanan. Ang mga show-off ay sinanay sa mga gym at dojos kahit saan. Walang paraan na maaari nilang hawakan ang ganitong uri ng kapangyarihan. Ako, hindi ako mula sa militar. Ngunit pinangunahan ko ang sword camp dati. At tinawag nila akong head coach, sinabi ni Harvey na sumusulong. Nagulat si Edward, ang head coach mula sa sword camp. Siya ay isang alamat mula sa puwersang militar ng Country H, isang buhay na alamat. Siya ang tumalo sa lahat ng 5 pinakamalakas na bansa na bumalik sa isang digmaan. Thud! Agad na napaluhod si Edward sa lupa ng walang pag-aalangan. Head coach, hindi ko alam na ikaw ito. Hindi ko talaga alam. Hindi ako bahagi nito. Kinuha lang ako ng ikatlong Master Yates na gawin ito. Ginawa ko lang ang kailangan ko para sa pera. Hindi ko na ito gagawin ulit. Patawarin mo ako. Crack. Sa susunod na sandali, lumitaw si Harvey sa tabi ni Edward. Sa pamamagitan ng isang twist ng kamay ni Harvey, si Edward ay lumubog sa lupa. Ang kanyang mukha ay nagbubunyag ng kanyang takot sa kamatayan. Boom! Ang pintuan ng bodega ay sinipa ni Harvey kaagad pagkatapos. Sino ang nandoon? Tumalon si Zack sa galit, ngunit nagyelo ang kanyang mukha nang makita niya si Harvey na naglalakad sa loob ng hindi naabala. Hindi sinasadya, nanginginig ang buong katawan niya. Ikaw, kumusta ka dito? Nasaan si Edward at ang iba pa? Paano kanila papayagan na pumasok dito? Ang natatakot na mukha ni Zack ay nagpapakita ng lubos na kawalan ng paniniwala. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Sinasabi mo ba ang mga dayuhan? Pinalayas ko na sila, malamig na sagot ni Harvey. Napansin niya si Mandy. Lubusang nakatali sa sulok, at sa wakas ay humahagulgol ng ginhawa. Hanggat hindi nasaktan si Mandy, hindi pa huli ang lahat. Huwag kang lalapit. Sa palagay mo hindi ko siya papatayin kung gagawin mo. Bulalas ni Zack. Kumuha siya ng kutsilyo sa isang mesa, naghahanda na magmadali patungo sa kay Mandy. Ang mga hiyawa na parang tunog ng isang namamatay na baboy ay umalangaw-ngaw. Si Zack ay gamulong sa lupa na may isang panaghoy. Akala ko ikaw ay isang mabaho lamang, at wala akong interes na papatayin ka. Ngunit napatunayan na hindi ako maawain minsan. Lamang kapag namatay ka ay walang babalik upang kagatin ako muli, sinabi ni Harvey,
na tumapak sa kutsilyo. Nanginginig ang buong katawan ni Zack. Naisip niya na maaari niyang patayin si Harvey matapos malaman ang ilang mga galaw mula sa ipinagbabawal na lupain sa likod ng mga bundok ng pamilyang Jean. Hindi niya inaasahan na ang kanyang mukha ay tatapakan ng mga paa ni Harvey. Harvey York, hindi mo ako mapapatay. Dapat mong malaman ang tungkol sa pamilyang Jean mula sa Mordo. Ako ay bahagi ng pamilya. Gusto kong makita kung manggahas ka bang patayin ako. Hindi ka pababayaan ng mga jeans sa kawit. Sigaw ni Zack na naghahalo ng kanyang ngipin. Nung huling oras nilang nagkita sa Gold Coast, hindi pinatay ni Harvey si Zack. Sa gayon, napagpasyahan ni Zack na si Harvey ay hindi magkakaroon ng mga guts upang patayin din siya sa oras na ito. Ngunit hindi pinansin ni Harvey si Zack sa ngayon, at sa halip ay nagpunta sa kay Mandy. Humihingi ng tawad ang mukha niya. Darling, medyo huli na ako. Naguguluhan si Mandy, ngunit sa susunod na sandali, ngumiti siya. Buti na lang, mahal. Alam kong darating ka at iligtas ako. Tumango si Harvey nang walang salita, pagkatapos ay kinaligan niya rin ang mga tali ng sekretarya. Bumalik at magpahinga kayo ni CEO Zimmer, nanginginig ang sekretarya sa kanyang paa. Hindi siya maglakas loob na magsalita ng isang salita. Bumagsak ang puso ni Mandy. Narinig niya ang lahat ng sinabi ni Harvey sa sandaling ito. Sa ngayon, baka patayin ni Harvey si Zack. Harvey, ikaw ba talaga? Bago matapos ni Mandy ang kanyang pangungusap, agad na pinutol siya ni Harvey. Umuwi ka na at magpahinga, magiging maayos ako. Kaya kung hawakan ito, magtiwala ka sa akin. Nag-aalala si Mandy, ngunit sa huli, umalis siya kasama ang kanyang sekretarya. Nang makita niya ang isang tumpok ng mga katawan sa labas ng bodega, napasinghap siya at nanginginig ang kanyang katawan. Bagaman siya ay nagmula sa isang pangunahing pamilya at maraming karanasan sa labas ng mundo, ito pa rin ang una niyang nakita ang maraming katawan na ito. Harvey, sino ka? Ang puso ni Mandy ay napuno ng kawalan ng katiyakan. Nawala ang ngiti ni Harvey matapos umalis si Mandy at ang kanyang sekretarya, pinalitan ng isang malamig na ekspresyon. Ang mamasa-masa na bodega ay naramdaman na parang isang freezer. Harvey, alam kong hindi kita matalo. Ngunit mayroon ka bang mga bayag upang patayin ako? Kahit na mayroon kang lakas ng loob ng mga Diyos, hindi mo ito gagawin. Tumigil na si Zack sa pagiyak. Patuloy na umiikot ang kanyang katawan, ngunit kahit noon, kinagat pa rin niya ang kanyang mga ngipin at nagpapatakbo ng kanyang bibig. Kung namatay ako, hahanapin ka ng mga jeans mula sa Mordo para sa paghihiganti. Ikaw, nararapat ka ba? Ang mukha ni Harvey ay nagbigay ng isang chilling expression. Ang aking Panginoon ay mula sa pamilyang Jean, isang elder mula sa ipinagbabawal na lupain sa likod ng mga bundok. Paano maiintindihan ng isang mababang tao na katulad mo ang kadakilaan ng aking Panginoon? Huminga si Zack ng isang guwang na pagtawa. Kabanata 1240. Hindi ko alam kung ano ang ipinagbabawal na lupain sa likod ng mga bundok, ngunit alam ko na walang makakapigil sa akin kung nais kong pumatay ng isang tao, sinabi ni Harvey. Mas diniin niya ang kanyang mga paa, na nagdurog sa mukha ni Zack. Malapit nang lumubog ang ulo ni Zack. Ang kanyang ulo ay naramdaman na malapit nang sumabog, at hindi niya maiwasang mapasigaw sa paghihirap. Hindi niya inaasahan na papatayin siya ni Harvey, at hindi rin niya inaasahan na talagang papatayin siya ni Harvey. Noon lang, ang mga labi ni Harvey ay sumimangot sa isang nakasimangot. Mabilis siyang umatras at tumungo sa tagiliran. Kaagad pagkatapos, itinapon niya ang isang kamao sa tabi niya. Boom! Ang kanyang kamao ay kumatok sa isang baston, na tumusok sa isang pader na nagpang-inag mula sa epekto. Master, ikaw ba? Tulungan mo ako. Pinuksan ni Zack ang kanyang bibig at nagsimulang magpumilit, na parang nakakuha siya ng isang dayami na nagsagip sa kanyang buhay. Tumitig si Harvey at tumingin sa pasukan ng bodega. Ang isang matandang lalaki na nakasuot sa isang suit ay makikita na naglalakad sa loob, ang kanyang mga braso ay nakatiklop ng maayos. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng nyebe, ngunit siya ay puno ng enerhiya.
Ang sinaunang martial arts, ang genes mula sa Mordo. Nag-ungol si Harvey. Nang magpalista si Harvey sa militar, narinig niya ang mga alingaw tungkol sa maraming grupo ng mga tao na nakatago mula sa mundo sa ilang mga sinaunang pamilya ng bansa H. Nagsagawa sila ng mga pamamaraan na ipinasa mula sa sinaunang linya ng bansa H, tulad ng nakakasakit at nagtatanggol na martial arts, bukod sa marami pa. Ang lahat ng mga pamamaraan na ito ay may isang karaniwang pangalan. Sinaunang martial arts. Ipinagpalagay ni Harvey na lahat ito ay isang alamat lamang. Hindi niya naisip na siya ay mahuhulog sa isang sinaunang martial artist sa araw na iyon. Bata, bakit hindi mo ako iginagalang at hayaan siyang umalis dahil alam mo ang tungkol sa pamilyang Jin mula sa Mordo? Mahinahon na sinabi ni Russell, ngunit ang sulyap ni Harvey ay nagpatakot sa kanya. Paano kung sasabihin kung hindi? Malamig na nagtanong si Harvey. Ang dalawang kababaihan ay hindi pa nakaalis sa ngayon, kilala mo ba sila? Maaaring hindi ko mapigilan ka, ngunit mayroon ka bang kinakailangan upang mapigilan ako sa pakikitungo sa mga kababaihan? Ngumiti si Russell. Sa halip na makaramdam ng kahihiyan sa kanyang maruming taktika, tila ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Sinulyapan ni Harvey si Russell. Ang kakayahan ng matandang ito ay isang bagay na kahit na ang mga tao sa labas ay hindi maihahambing. May posibilidad na ang kanyang mga tauhan ay maaaring maghintay sa labas. Upang matiyak ang kaligtasan ni Mandy, hindi dapat pilitin ni Harvey ang kanyang kamay. Tandaan, huwag muna akong makita muli. Kung hindi, mamamatay ka. Humakbang si Harvey sa mukha ni Zack isang beses bago dahan-daang umalis sa bodega. Nang umalis si Harvey, hinawakan ni Russell ang kutsilyo sa kamay ni Zack. Master, hindi na tumayo si Zack. Maaari lang siyang lumuhad sa lupa. Marumi. Agad na ipinadala ni Russell si Zack na lumipad gamit ang isang sipa. Pagkatapos ay lumapag si Zack sa lupa, umubo ng isang subo ng dugo. Ang genes mula sa Mordo ay opisyal na papasok sa merkado ng Buckwood mula ngayon at magtatag ng isang bagong kumpanya. At ikaw ay kumakatawan sa mga interes ng pamilyang Jin sa Buckwood. Huwag mo akong bigon. Kung hindi, masisiguro ko na hindi mo makikita ang pagsikat ng araw sa susunod na araw. Si Zack, na nanginginig sa takot, ngayon ay natagpuan ang kanyang sarili na nagising. Kung siya ay naging tagapagsalita para sa mga Jins mula sa Mordo, magkakaroon siya ng isang shot sa paghihiganti. Kasabay nito, sa Yates na tahanan ang Ancestral. Ibinagsak ni Butler Yates ang kanyang telepono, hindi makapaniwala ang nakasulat sa buong mukha niya. Ano ito? Ang ikatlong Master Yates ay nagtanong ng walang tigil habang tinatapon ang kanyang tsaa. Si Butler Yates ay galit na nagbago ng kanyang mga ekspresyon bago sumagot sa isang makitid na tono, nagkaroon ng problema, pangatlong Master. Ang mga kalalakihan na inayos namin sa kulay abo na lugar ay lahat ay nasawi. Hindi namin alam kung sino ang gumawa nito, ngunit malinaw na sila ay sumusunod sa atin. Inaasahan ko na si Prince York ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang paraan ng pagpatay sa mga kalalakihan ay eksaktong kapareho ng kung paano namatay ang mga kampyon sa boxing sa Texas. Ang ikatlong Master Yates ay nanginginig ng bahagya. Matapos ang kanyang tagumpay sa boxing ring, hindi niya inaasahan na mayroon pa ring mga taong nang ahas na pukawin siya. Gaano karaming mga lalaki ang magagamit pa rin natin? Tahimik na nagtanong si Third Master Yates.